Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1317-22. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos kumpirmahin na ang bronze coin ay nararamdaman ang maliit na pause ang magnanakaw, sinimulan ni Francis na maingat na suriin ito. Niregaluhan siya ni Quincy ng partikular na sinaunang tansong barya noong ginalugad niya ang Fanlun Ancient Sound Palace. Dahil dito, kahit na naubos na ang lahat ng enerhiya, hindi ito itinapon ni Francis, at hindi rin niya hinayaang kunin ito ng maliit na pause ang magnanakaw. Ilang beses nang nakumpirma ni Francis na ang enerhiya sa bronze coin na ito ay ganap na nawala, kaya bakit, pagkatapos ng ilang dekada, nagkaroon na naman ng kapangyarihan ang bronze coin. Ito ay sobrang kakaiba. At ang enerhiyang ito ay tila iba sa enerhiya na ginamit ng tansong barya. Ang enerhiyang ito ay ang mas malalim na enerhiya ng Destiny daw. Si Francis ay walang talento sa Tao of Destiny, at dahil hindi niya ito maintindihan, hindi niya ito masyadong inisip. Ngunit ang bronze coin na ito ay isa pang malaking tulong kay Francis. Sa kanyang puso, pinasalamatan niya si Quincy, o sa halip, ang muling pagkakatawang tao na si Queenie. Kapag natapos ko na ang lahat ng ito, maglalakbay ako pabalik sa Continent Zone. Si Francis ay may determinadong ekspresyon. Ang espiritual na lahi ay may mga mapagkukunan upang magbukas ng isang landas sa Continent Zone, sadyang ang mga normal na tao ay walang karapatang gamitin ito. Gayunpaman, si Francis ay isang sinaunang Diyos pati na rin ang pinakamatalino na henyo ng espiritual na lahi, kaya hindi siya mahihirapan kung hihilingin niya sa espiritual na lahi na ibalik siya sa Continent Zone. Sa puntong ito, mas maraming oras ang ginugol ni Francis sa Ancient Desolate Realm of Gods kaysa sa Continent Zone, ngunit nakaramdam siya ng espesyal na koneksyon sa Continent Zone at Azure Flower Continent. Gusto niyang bumalik at magpalipas ng oras kasama ang kanyang mga magulang, tingnan kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan at guro, tingnan kung ligtas ang Azure Flower Continent, tingnan kung ano ang sitwasyon ng Great Gun Dynasty at Dark Moon Dynasty, at tingnan din kung ano ang kalagayan ni Queenie. Kung babalik siya sa Continent Zone, binalak ni Francis na manatili sandali. Kaya, kailangan muna niyang asikasuhin ang maliit na pause ang magnanakaw. Ngunit ang pagliligtas sa maliit na pause ang magnanakaw ay mangangailangan ng pagharap sa abnormal na panganib. Tinitigan ng kabilang panig ang Heaven's Legacy Cat na may kahalagahan na tiyak na ilalagay nito ang maliit na pause ang magnanakaw sa isang lugar na lubhang nakatago at maingat na binabantayan. Masyadong mapanganib sa aking kasalukuyang antas ng lakas. Umiling si Francis. Una, maaaring gamitin ng mga miyembro ng paksayon na ito ang God Eye Fusion Art, na nagpakita na ng napakalaking balakid. Kung si Francis ay wala ang God Spiritual Eye, na maaaring humarap sa kapangyarihang ito, hindi niya man lang manggahas na isaalang-alang ang ideya. Pangalawa, nakikita niya mula sa 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil na ang paksayon na kinabibilangan nila ay sobrang kakaiba at halos tiyak na maraming eksperto. Kahit na si Francis ay may tulong ng Blood Flame Killing Race, hindi pa rin siya kalaban sa paksayon na ito. Bukod dito, ayaw hiram ni Francis ang kapangyarihan ng Blood Flame Killing Race maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Sa madaling salita, ang gawaing ito ay puno ng panganib. Kung malakas ako, walang problema. Swish! Swish! Ilang uri ng intent crystals at cultivation treasure para sa iba't ibang intents ang agad na lumitaw sa harap ni Francis. Hawak na niya ngayon ang 5 elements, wind, lightning, at space-time intent. Ang mga mapagkukunang kailangan niya para sa lahat ng mga layuning ito ay talagang kahanga-hanga. Ang nasa harap ni Francis sa sandaling ito ay magiging katumbas ng lahat ng ordinaryong rank 7 Ancient God na pag-aari. Ang presyo ay mahusay, ngunit ang mga resulta ay kahanga-hanga din. Pagkalipas ng humigit kumulang 2 buwan, itinaas ni Francis ang kanyang 5 elements, wind, lightning, at space intents sa level 6. Bilang reaksyon, ang kanyang Chaos 7 Void Origin Technique ay tumaas sa ikalawang antas, at ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay napakalakas na ngayon na ito ay katumbas ng Divine Power ng isang rank 8 Ancient God. Ngayon lang tumigil si Francis sa paglinang ng kanyang mga layunin. Swish!
Sa isang pitik ng kanyang palad, isang itim na metal na tatsulok ang lumitaw sa kanyang kamay. Tingnan natin kung anong uri ng mga sikreto ang hawak mo. Ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang lumiko. Ang Ancient God Seal ay maaaring ituring na isa sa mga pinakamahusay na mababang kalidad na banal na artifact. Noong kararating lang ni Francis sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang Ancient God Seal ay lubhang kapaki-pakinabang, na nagpapahintulot sa kanya na durugan ang maraming ordinaryong mababang kalidad na mga divine artifact. Ngayon na si Francis ay isang sinaunang Diyos, ang divine artifact na ito ay walang silbi. Ngunit sa ilang kadahilanan, tinugis ng Ancient God Black Heaven si Francis sa malalayong distansya para makuha ang Ancient God Seal. Nangangahulugan ito na ang banal na artifact na ito ay hindi kasing simple ng tila. Sa mga tuntunin ng katigasan, ang Ancient God Seal ay maihahambing sa isang dekalidad na divine artifact. Nagulat si Francis. Ang isang mababang kalidad na banal na artifact ay may katigasan ng isang mataas na kalidad. Hindi katakataka na ang Ancient God Seal ang naghari sa mga mababang kalidad na divine artifact. Gayunpaman, ang paghahati sa pagitan ng mga banal na artifact ay hindi napagpasyahan lamang sa katigasan. Naaalala ko na mayroong isang selyo sa Ancient God Seal. Ipinadala ang kanyang isip sa Ancient God Seal, muli niyang naramdaman ang selyo sa loob nito. Sa kanyang sorpresa, ang selyong ito ay nauugnay sa Heaven's Legacy Race at napakasalimuot, kahit na mayroong espiritual na aspeto. Hanggat ang isang tao ay may espesyal na pamamaraan, ang isa ay madaling maaalis ang selyo. Gayunpaman, hindi ipinagpatuloy ni Francis ang pagsasaliksik nito, ni hindi niya basta-basta nalalantad ang sikreto ng Ancient God Seal. Umasa lang siya sa hilaw na lakas, kaya natagalan upang maalis ang selyo. Boom! Ibinuhos ni Francis ang Chaos Origin Divine Power at Soul Power sa Ancient God Seal para mabugbog ang seal. Habang ginagawa ang selyo, ipinagpatuloy ni Francis ang pagduplicate ng mga cultivation resources sa kanyang God-Eye dimension. Pagkalipas ng 10 araw, nasira ang selyo. Ang Ancient God Seal sa kamay ni Francis ay biglang nagsimulang tumugtog ng napakalaking alon ng enerhiya. Sa kabilang panig, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naalarma dahil ang enerhiyang ito ay malinaw na nasa antas ng sinaunang Diyos. Buzz! Bees! Nagsimulang dumaloy ang mga karakter ng Asher mula sa Ancient God Seal at umikot sa paligid nito. Kakaiba. Parang binabago nila ang Ancient God Seal. Maingat na sinuri ni Francis ang Ancient God Seal gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Ang katigasan ng Ancient God Seal ay nasa antas ng isang mataas na kalidad na banal na artifact, ngunit ang iba pang mga katangian nito ay nasa mababang dulo. Ngunit sa oras na ito, tila binabago ng enerhiya ang mga katangian ng sinaunang God Seal. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga ripples ng enerhiya ay nagsimulang dahan-daang kumupas. Agad na ipinadala ni Francis ang kanyang isip sa Ancient God Seal upang makita kung ano ang nangyari. Ang lugar kung saan dating nanirahan ang selyo ay isa na ngayong independenteng sukat. Sa loob ng dimensyong ito ay isang napakalaking pinagmumula ng enerhiya na nakaugnay sa buong Ancient God Seal. Ito ay nakatuon ang mga mata ni Francis sa isa sa mga dingding ng maliit na sukat na ito. Isang simpleng mapa ang nakaukit sa dingding, at isang paliwanag na nakasulat sa wika ng Heaven's Legacy Race ay nakasulat sa tabi nito. Hinahanap ba ng Ancient Soul Hall ang mapa na ito? Medyo nalilito si Francis. Ang mapa na ito ay hindi masyadong malaki, at hindi rin ito masyadong komplikado. Ang mga lugar na nangangailangan ng mga mapa ay karaniwang malalaking zone o lugar na may komplikadong lupain. Ang gayong simpleng mapa ay dapat na walang malaking kahalagahan. May ilang salita ng Heaven's Legacy Race sa tabi ng mapa. Hindi sila maintindihan ni Francis, kaya wala siyang ideya kung ano ang iba pang layunin ng mapa na ito. Ang sekreto ng Ancient God Seal ay nabunyag na, ngunit ito ay walang gaanong silbi kay Francis. Ang tanging pakinabang ay nang naalis ang selyo, ang Ancient God Seal ay nabago at ngayon ay isang dekalidad na banal na artifact. Si Francis ay mayroon na ngayong magagamit na divine artifact na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan. Mataas na kalidad na banal na artifact. Nataranta ang Black Destruction Serpent Dragon. Ito ay may kaunting pag-unawa sa banal na artifact na ito.
Ang dating mababang kalidad na divine artifact ilang sandali lang ang nakalipas ay biglang nagbago sa isang mataas na kalidad. Sentimo, oras na para umalis. Sentimo, tumayo si Francis at tinapos ang kanyang pag-iisa. Mahigit 3 buwan na ang nakalipas mula nang mahuli ang maliit na boss ang magnanakaw. Ang 6 na grupo ng Ancient God Profound Devil ay malamang nababalik sa kanilang base. Si Francis ay may magaspang na pagtatansya sa direksyon ng maliit na magnanakaw na pusa sa pamamagitan ng reaksyon ng bronze coin. Ito ay nasa parehong direksyon ng mga guho ng Heaven's Legacy race na kanyang na-explore. Ang lugar ay napakalapit sa hangganan ng Sealing Zone. Sa paghuhuli pa, naramdaman ni Francis na malamang na umalis na sila sa Sealing Zone. At sa direksyong iyon ay ang kapitbahay ng Sealing Zone, ang Ant-Ian Zone. Ngayong aalis na siya, nagpasya si Francis na bisitahin si Angelica. Ang ikatlong elder ng espiritual na lahi ay nanirahan sa isang ipinagbabawal na zona ng espiritual na lahi. Maging si Francis ay kailangang magpadala muna ng mensahe bago pumasok. Kuya Feng, aalis ka na naman. Medyo ayaw ni Angelica na marinig ito. Kababalik lang ni Francis sa spiritual race, ngunit pagkaraan ng napakaliit na panahon, sa unang pagkakataon lang silang magkita mula noong bumalik siya, aalis na ulit siya. Masasabi lamang ni Francis na nawala sa kanya ang maliit na boss ang magnanakaw sa panahon ng God Eye Assembly, at naramdaman niya na ang munting boss ang magnanakaw ay malamang na nasa Ant-Ian Zone. Sentimo, yung moldite na magnanakaw na pusa. Sasama ako sayo. Sentimo, may malalim na impresyon si Angelica sa maliit na boss ang magnanakaw. Nang makita na si Francis ay pupunta sa malayong Ant-Ian Zone, siya ay naging lubhang nag-aatubili. Angelica, tandaan mo ang ipinangako mo sa iyong amo. Sa sandaling ito, isang pagod at ethereal na boses ang nagmula sa kaibuturan ng ipinagbabawal na lugar. Si Angelica ay agad na nagpakita ng walang magawang ekspresyon. Naging kakaiba ang ekspresyon ni Francis, ngunit pagkatapos magtanong, nalaman niya na nangako si Angelica sa kanyang amo na aalis lang siya sa spiritual race kapag nalinang siya sa antas ng sinaunang Diyos. Kung tungkol sa dahilan, ito ay dahil talagang tumanggi si Francis na maging disipulo ng ikatlong elder at ngayon ay isang sinaunang Diyos. Kaya, gusto ng ikatlong elder na maabyute ng sarili niyang disipulo si Francis sa lalong madaling panahon at malampasan pa siya. Hindi na kinailangan pa ni Francis na suriin si Angelica para malaman iyon, kahit na nakapasok lang siya sa rank 5 kamakailan lang, nasa tuktok na siya ng rank 5. Ang bloodline ng spiritual race ay tunay na nararapat sa reputasyon nito, at tila ang ikatlong elder ay naglagay ng malaking pag-asa kay Angelica, inilagay ang halos lahat ng kanyang lakas sa pagsasanay sa kanya. Si Francis sa isip ay nagbigay ng mahinang buntong hininga. Kumpiyansa siya na, kahit na kinuha niya ang ikatlong elder bilang kanyang Panginoon, hindi siya tatanggap ng parehong pagtrato kay Angelica. Pagkatapos ng lahat, ang bloodline ng spiritual race ni Angelica ay ang pinakaiingatan ng spiritual race. Hindi ako makakapunta. Kuya Feng, kailangan mong kunin ang iyong sarili. Agad na binawi ni Angelica ang kanyang mga sinabi. Brother Feng, ang spiritual race ay dapat magpadala ng grupo sa Ant-Ian Zone sa lalong madaling panahon. Sumama ka sa kanila. Mas ligtas ito. May naalala si Angelica at nag-propose. Sentimo, okay. Sentimo, tumango si Francis, at pagkatapos ay umalis siya sa Forbidden Zone. Hindi pa siya nakakapagpasya kung kailan siya aalis sa spiritual race, kaya nagpasya si Francis na bumisita sa upper echelon ng spiritual race. Habang naroon, nagpasya siyang magtanong tungkol sa bagay na binanggit ni Angelica. Tama, talagang may ganoong grupo. Ang spiritual race ay palaging may komersyal na pakikitungo sa 5-star Black Devil Peak ng Ant-Ian Zone. Sa isang buwan, ang spiritual race ay magpapadala ng isang batch ng mga produkto sa Black Devil Peak, paliwanag ng Ancient God Floating Spirit. Sa huli, nagpasya si Francis na sumali sa grupong ito. Ang malawak na distansya ay nangangahulugan na ang trading mission ay maglalakbay sa isang malaking barkong pandigma. Si Francis ay walang partikular na pagmamadali, kaya sa pamamagitan ng paglalakbay sa pamamagitan ng barkong pandigma, mabilis siyang makakarating sa kanyang destinasyon at magamit pa ang oras upang linangin at itaas ang kanyang lakas. Kaya, iminungkahi ni Francis na sumali sa grupong ito.
Bago umalis, namasyal si Francis sa spiritual race at bumisita sa Panhaw. Nagpasya din siyang isama si Fernan. Nang maibalik si Fernan sa espiritual na lahi, inayos niya si Fernan na maging isang panloob na disipulo. Sa kanyang pananatili sa kabilang paksayon, si Fernan ay nakagawa ng mga makabuluhang pagsulong sa kanyang paglilinang at nakakuha na ng paunang kaalaman sa medicine daw. Si Francis ay hindi nagkaroon ng maraming oras upang tumutok kay Fernan kamakailan, kaya binalak niyang isama siya upang mabilis na palakasin ang paglilinang ni Fernan. Nagkaroon din ng pagkakataon si Fernan na maging kapaki-pakinabang sa ibang aspeto. Makalipas ang isang buwan, sumakay si Francis sa barkong pandigma ng spiritual race na gawa sa asul at puting bakal at tumungo sa Antian Zone. 1318. Ang grupo ng Ancient God Profound Devil na anim ay tiyak na malalaman sa pamamagitan ng kontrata ng alagang hayop ni Francis sa maliit na pos ang magnanakaw na siya ay buhay pa. Sigurado si Francis na, kapag nalaman nilang buhay pa siya, mag-iisip sila ng iba't ibang paraan para maalis siya. Ang pangkat na kinabibilangan ng grupo ng Ancient God Profound Devil ay lubhang abnormal. Napakadali para dito na makahanap ng impormasyon tungkol kay Francis. Maaaring magpadala pa ito ng mga tao para manood ng spiritual race, at sa sandaling lumitaw si Francis, tatangkain nitong hulihin o patayin siya. Para sa kadahilanang ito, sa ekskursyon na ito sa Antian Zone upang kunin ang maliit na pos ang magnanakaw, kinailangan ni Francis na magtrabaho mula sa mga anino at itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi, maaaring ma-alerto niya ang kanyang kaaway sa kanyang lokasyon. Ngunit kahit na ang eye shrouding art ay hindi ganap na maitago ang kulay ng mata at buhok ni Francis, at ang mga panlabas na katangian ay kakaiba kahit na sa ancient desolate realm of gods. Dahil ito ang nangyari, kinailangan ni Francis na mag-isip ng isa pang ideya. Sa barkong pandigma ng espiritual na lahi. A Sentimo, sino ang taong ito? A Sentimo, isang nakaitim na matanda na nakatitig kay Fernan at hindi nasisiyahang nagtanong. Elder, ang junior na ito ay si Fernan, inner disciple ng spiritual race. Si Fernan ay may magandang ngiti. Ito ang plano ni Francis. Gagamitin niya si Fernan bilang kapalit upang kumilos sa kanyang lugar. Si Fernan ay isa ng inner disciple ng spiritual race, kaya ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi magdadala ng anumang hinala dito. Bilang karagdagan, si Fernan ay nauna nang pumasok sa Heavenly Divine Realm, naging isang rank 3 True God. Ang ganitong uri ng antas ng paglilinang ay napakadaling baliwalain at hindi magdadala ng anumang problema kapag sinisiyasat. Ito ay isang panloob na disipulo na nakakuha ng mata ng matandang ito. Balak ng matandang ito na kunin siya bilang isang disipulo sa lalong madaling panahon at ilalabas siya upang makakuha ng ilang karanasan. Ang Ancient God Floating Spirit ay nagbigay ng paliwanag na ibinigay ni Francis. Ang Ancient God Floating Spirit ay dating amo ni Angelica, at natural na hindi niya tatanggihan ang isang kahilingan mula kay Francis. Ang mga salita ng sinaunang Diyos na lumulutang na espiritu ay naging dahilan upang ang ibang mga tao sa barkong pandigma ay tumingin pa kay Fernan. Ngunit gaano man nila ito nakita, si Fernan ay isang napakapangkaraniwan na tao. A Sentimo, napakaswerte. A Sentimo, bulong ni Calvin. Ang isang ordinaryong disipulo na kakapasok lang sa spiritual race at halos hindi na umabot sa rank 3 ay pinapaboren na ng isang ancient god elder ng spiritual race. Ang gayong swerte ay hindi ka panipaniwala. Ang trade convoy na ito sa Antian Zone ay isa ring uri ng misyon. Maliban sa tatlong Ancient God Elders, mayroong 4 na Ancient God na disciples na nagsagawa ng misyon na ito. Ang tatlong Elder ay sinaunang Diyos na lumulutang na espiritu, isang nakasuot na itim na sinaunang Diyos, at isang matandang babae na may pilak na buhok. Sa 4 na disipulo, isa lang ang nakilala ni Francis, ang nakatatandang kapatid ni Wilson, si Calvin. Ito ay talagang isang magandang pagkakakilanlan. Bahagyang ngumiti si Francis habang inutusan si Fernan na umalis at bumalik sa kanyang silid. Ang hitsura ni Fernan ay nagdulot ng kaunting kainahinala sa lahat, ngunit wala silang interes na bigyang pansin ang isang ordinaryong rank 3 True God. Sa pagbabalik sa kanyang silid, inactivate ni Fernan ang array, na nagpapahiwatig na siya ay naglilinang at hindi dapat abalahin.
Sa kanyang mga clone, si Francis ang pinakamaliit na nakipag-ugnayan kay Fernan. Si Fernan ay halos umasa sa kanyang sarili sa kanyang landas ng paglilinang. Sa pagkakataong ito, personal na inutusan ni Francis si Fernan sa paglilinang, kahit na binigyan siya ng detalyadong kurikulum. Ang posisyon ni Fernan ay isang doktor, at bilang isang doktor, hindi siya nangangailangan ng lakas sa pakikipaglaban, ngunit nangangailangan siya ng bilis at mga paraan ng pagtakas. Kaya, binago ni Francis ang Metal Lightning Radiance Wing sa isang paraan ng paglipad na angkop para kay Fernan. Para sa mga layunin na kailangang unawain ni Fernan, ang tubig at kahoy ang pangunahin habang ang hangin at kalawakan ay pangalawa. Matapos maipasa ang mga angkop na aralin at magbigay ng mga kinakailangang mapagkukunan ng paglilinang, nagsimulang abalahin ni Francis ang kanyang sarili sa kanyang sariling mga gawain. Ang operasyon upang iligtas ang maliit na boss ang magnanakaw ay lubhang mapanganib. Kung mas malakas siya, mas malaki ang pagkakataon ng kanyang tagumpay. Si Francis ay hindi maaaring mag-aksaya ng isang sandali, inilagay ang lahat sa paglilinang. Ngayong na-cultivate na niya ang ikalawang antas ng Chaos 7 Void Origin Technique, maaari na niyang linangin ang mataas na antas ng Chaos Origin Divine Power na mga kasanayan sa pakikipaglaban tulad ng Chaos Origin Divine Fist at Chaos Origin Shield. Bukod sa mga ito, nilinang din ni Francis ang Space-Time Eye Bloodline Techniques, Spatial Shift, at higit pa. Pagkaraan ng humigit kumulang 3 buwan, ang barkong pandigma ng espiritual na lahi ay umalis sa Zilling Zone at pumasok sa Antian Zone. Si Francis ay lumabas mula sa Space-Time Road Dimension at kinuha ang bronze coin. Kapag ang tansong barya ay naglalakbay sa parehong direksyon ng maliit na boss ang magnanakaw, ito ay magniningning na may kinang ng bituin. Talagang nasa Antian Zone. Natuklasan din ni Francis na ang bronze coin ay naglalakbay sa parehong direksyon ng huling hantungan ng barkong pandigma, ang Black Devil Peak. Ang orihinal na plano ni Francis ay mag-isa ng mag-isa pagdating niya sa Antian Zone, ngunit dahil ang kanyang target ay nasa parehong direksyon ng Black Devil Peak, nagpa siya si Francis na maglakbay kasama ang spiritual race patungo sa Black Devil Peak bago siya mag-isa. Ang Black Devil Peak ay isa sa 5 star na paksayo ng Antian Zone. Mas magiging mas madaling mangalap ng impormasyon kung saan maraming tao ang nagtitipon. Bumalik si Francis sa Space-Time Road Dimension at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Pagkatapos lamang niyang patatagin ang ikalawang antas ng Chaos 7 Void Origin Technique at pamilyar sa mga kasanayan sa pakikipaglaban sa antas na iyon ay pinili ni Francis na magpahinga sandali. Swish! Naglabas si Francis ng isang translucent na hugis chestnut na kristal mula sa kanyang interspatial dimension. Sa loob ng kristal ay malinaw na isang pares ng mga mata. Ito ay isang pares ng Eyes of Space-Time. Ito ang pares na ninakaw ng maliit na boss ang magnanakaw mula sa 8 panig na pagkakabit. Bago mahuli, ibinigay ng maliit na boss ang magnanakaw ang pares ng Eyes of Space-Time kay Francis. Ang aking Chaos 7 Void Origin Technique ay pangunahing nililinang ang Space Intent. Kung mayroon akong clone sa Eye of Space-Time, malaking tulong ito sa akin habang naiintindihan ko ang Space Intent. May ideya si Francis. Sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng pares ng Eyes of Space-Time na ito sa kanyang susunod na clone ay na-maximize niya ang halaga ng mga mata na ito. Gayunpaman, pinag-aaralan pa rin niya ang ika-4 na antas ng Soul Splitting Technique, kaya medyo malayo pa rin ang pang-4 na clone para mabuo. Isang araw, sa wakas ay dumating ang spiritual race worship sa Black Devil Peak. Sa wakas ay lumabas si Francis mula sa kanyang pag-iisa. Ang misyon sa pagkakataong ito ay medyo simple. Tumayo si Calvin sa harapan ng barkong pandigma at nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti. Nalaman ni Francis na ang spiritual race worship ay 2 beses na hinarang ng mga bandido, ngunit madali silang inalagaan ng spiritual race ancient gods. Sina Fernan at Francis, na nag-iisa sa buong panahon, ay walang ideya na nangyari ang mga insidenteng ito hanggang ngayon. Siyempre, ito ay dahil din sa mahina si Fernan kaya nakalimutan na siya ng lahat. Noong nakaraan, ang mga misyon ng pangangalakal ng espiritual na lahi ay mahahadlangan at mahahadlangan ng nagliliyab na lahi na ginto, ngunit para sa nagliliyab na lahi na ginto na hindi magpadala ng sinuman sa pagkakataong ito ay medyo nakakagulat. Ang matandang babae na may pilak na buhok ay may masamang tingin sa kanyang mga mata.
Tahimik na napatawa si Fernan sa kanyang sarili. Sa mga guho ng Heaven's Legacy race, siyam na Ancient Gods of the Blazing Gold race, kabilang ang isang rank 8 Ancient God, ay bumagsak. Kahit na sa isang 5-star na paksayon, ito ay isang napakalaking kawalan. Kung ang dalawang 5-star faction ay nakipagdigma sa oras na ito, ang Blazing Gold race ay matatalo ng walang tanong. Walang alinlangan na ginagamit nila ang oras na ito para dilaan ang kanilang mga sugat at ibalik ang kanilang kapangyarihan, kaya wala silang oras na mag-alala tungkol sa espiritual na lahi. Lumingon si Francis upang tingnan ang makapal na dagat ng itim na fog sa kanilang harapan. 5 matarik na bundok ang nakita sa lalong madaling panahon na nagmumula sa itim na ambon, tulad ng mga kuko ng isang multo na naglalayong umakyat sa lupa. Ang Black Devil Peak, isa sa 5-star na paksayon ng Antian Zone, ay hindi kontrolado ng anumang pangunahing lahi. Sa halip, ito ay isang sekta na kumuha ng bawat uri ng disipulo. Sa isa sa mga panlabas na taluktok ng Black Devil Peak ay isang yugto ng pakikipaglaban, kung saan maraming mga disipulo ng Black Devil Peak ang nagtipon. Sa sandaling ito, isang gintong figure ang bumagsak sa lupa. Big Bro Cloudbreaker. Narito na ang True God Cloudbreaker. Naalarma ang hiyawan ng mga manunood sa paligid. Ang True God Cloudbreaker ay nagtataglay ng Eye of Destruction at isa sa mga inner peak na disipulo ng Black Devil Peak. Usap-usapan na nasa peak na siya ng rank 3. Kailangan lang niyang makapasok sa rank 4, at magiging core disciple na siya. Big Bro Cloudbreaker, dumating ka ulit. Isang matangkad na kabataan na tila isang bag ng buto ang umakyat upang salubungin siya. Ayon sa mga utos mo, may mga outer peak disciples akong hinahamon siya araw-araw. Dumating ka sa tamang oras. Hindi pa tapos ang laban. Ang Skeletal Youth ay nagbigay ng nakakapangiwi ng ngiti. Siya ang pinaka-nakatatanda sa mga outer peak na disipulo, ngunit ang True God Cloudbreaker ay nasa bingit ng pagsali sa hanay ng mga pangunahing disipulo. Sa kanyang Eye of Destruction, walang limitasyon ang kanyang mga prospect sa hinaharap. Gagawin ko ang sinumang manalo sa labanang ito ng isang Divine Blood Pill. Ang True God Cloudbreaker ay nakakita ng isang gintong figure sa entablado at nagbigay ng mapaglarong ngiti. 2 figure ang mabangis na naglalaban sa entablado. Kaboom! Isang kabataang nakasuot ng itim na nakahawak sa isang metal claw ang nagpakawala ng isang napakalaking itim na kalansay. Ang ibang tao, isang gintong figure, ay hindi nagkaroon ng oras upang mag-react at itinulak pabalik sa gilid ng entablado, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat na dumudugo. Kane, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, hindi ka pa lumalakas. Isang masayang ngiti ang ibinigay ng binata na nakasuot ng itim. Damn! Ang tunay na Diyos na si Kane ay umakyat. Hindi pinapansin ang nakaitim na kabataang nakadamit, tinitigan niya ang malayong True God Cloudbreaker. Siya ay nasa ganoong kalagayan dahil mismo sa taong ito. Dahil iyon ang kaso, ang Divine Blood Pill ng Big Bro Cloudbreaker ay akin. Hinawakan ng binatilyong nakasuot ng itim ang itim na metal na kuko at nilasla si Kane. Boom! Bang! Ang tunay na Diyos na si Kane ay masyadong puno ng mga sugat para makipaglaban at itinapon siya sa entablado. Iyon na. Ang True God Cloudbreaker ay naglabas ng isang tableta na mukhang kulay dugo na salamin at itinapon ito sa kabataang nakaitim na damit pagkatapos ay naghanda na siyang lumipad. Cloudbreaker. Naikuyom ni Kane ang kanyang mga Gininto ang kamao, ang kanyang pulang dugo na mga mata ay nanlilisik sa True God Cloudbreaker. Nakarating siya sa Ancient Desolate Realm of God 10 taon na ang nakalilipas at nagtagumpay na makapasok sa isang 5-star faction. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang Demigod Destruction ng Continent Zone ay nasa Black Devil Peak din. Siya ay dumating ng mas maaga kaysa kay Kane, at ang kanyang kadugo at talento ay mas mahusay, kaya nakatanggap siya ng mas mahusay na paggamot mula sa Black Devil Peak. Sa orihinal, hindi sinasadyang pinigilan ng True God Cloudbreaker si Kane, hindi siya gaanong binibigyang pansin, ngunit nagbago ang kanyang ugali mula noong God Eye Assembly. Araw-araw, pinapahiya niya sa mga panlabas na disipulo si Kane.
Nako, hindi pa rin nakaalis si Kane sa Black Devil Peak. Alam niya na, sa sandaling umalis siya, ipapatay siya ng True God Cloudbreaker. Brer Room. Sa sandaling ito, isang napakarilag na barkong pandigma ng asol at puting bakal ang umuungol sa kanilang mga ulo. Ito ay isang barkong pandigma na kabilang sa spiritual race ng Zilling Zone. Bawat ilang dekada, ang Black Devil Peak at ang spiritual race ay bibisita sa isa't isa at gagawa ng ilang trade, emosyonal na sabi ng isa sa mga nakatatandang Outer Peak disciples. Bakong pandigma ng lahing espiritual. Nanginginig ang katawan ni True God Cloudbreaker habang nakatitig sa barkong pandigma. Si Francis ay miyembro ng spiritual race. Nagsimulang magpanik ang True God Cloudbreaker. Natural na alam niya ang tungkol sa relasyon ni Kane kay Francis. Kung nalaman ni Francis na ganito ang pakikitungo niya kay Kane, hindi siya mapapatawad. Ngunit walang ideya si Francis kung saan haantong si Kane, kaya tiyak na hindi siya partikular na pupunta sa Black Devil Peak para lang doon. Ngunit hindi niya alam na, sa loob ng asol at puting bapor na pandigma na ito, isang medyo scholar na kabataan na medyo ordinaryong hitsura ang malamig na nakatingin sa kanya. 1319. Nang makita ni Francis si Kane, hindi niya maiwasang isipin ang 30 taong kasunduan na ginawa niya sa kanya pabalik sa Continent Zone. 40 taon na ang lumipas mula noon. Hindi maiwasan ni Francis na gunitain. Kahit na ang 40 taon ay halos hindi gaanong mahalaga sa iba, para kay Francis, ang 40 taon na ito ay napakahaba. Hindi ko akalain na nandito silang dalawa. Nadama ni Francis na ang mga paraan ng mundo ay talagang hindi maipaliwanag. Sa Continent Zone, sina Kane at True God Cloudbreaker ay kabilang sa magkasalungat na dinastiya. Ngayong pareho silang nasa Black Devil Peak, natural na hindi sila maaaring maging magkaibigan. Sa lakas man o katayuan, ang True God Cloudbreaker ay higit na nakahihigit sa Kane. Madali niyang paglaruan si Kane hanggang sa siya ay mamatay. Hindi na kailangang mag-isip pa para malaman na si Kane ay malamang na nasasakal hanggang sa mamatay. Ang relasyon sa pagitan ni Francis at Kane ay maaaring ilarawan bilang puro transactional sa kalikasan. Gayunpaman, magkakilala na ang dalawa sa loob ng napakaraming taon, at kung wala si Kane, hindi na mararating ni Francis ang kanyang kasalukuyang estado. Bukod pa rito, walang magandang impresyon si Francis sa True God Cloudbreaker at talagang kinasusuklaman siya. Kaya, nagpa siya si Francis na tumulong. Brer Room. Ang asul at puting bapor na pandigma ay dumaan sa itim na ambon at hindi nagtagal ay dumating sa pinakasentro ng 5 itim na taluktok. Ilang miyembro ng upper echelon ng Black Devil Peak ang naghihintay na sa summit. Mga panauhin mula sa spiritual race, maligayang pagdating. Naging bastos ang Black Devil Peak sa hindi paglabas upang batiin ka. Isang malaking itim na nakasuot na elder ang agad na humakbang pasulong, ang kanyang malakas na aura ay agad na umaapi kay Fernan. Masyadong magalang si elder tao. Ang may pilak na buhok na matandang babae mula sa spiritual race ay agad na humakbang pasulong. Ang lahat ng miyembro ng spiritual race ay bumaba mula sa barkong pandigma at pinamunuan ng pinakamataas na echelon ng Black Devil Peak patungo sa gitnang bundok. At sino ang binata? Isang elder na may malademonyong mukha at puti at itim na mga tato sa kanyang katawan ay tumingin ng may pagtataka at hinamak kay Fernan. Siya ay isang alagad ng espiritual na lahi na nakatawag ng pansin sa akin. Nagpa siya akong isama siya upang magkaroon siya ng ilang karanasan, sabi ng Ancient God Floating Spirit. Ang Ancient God Floating Spirit ay isang rank 8 Ancient God of the Spiritual Races Senior Generation, at ilang beses na siyang nakarating sa Black Devil Peak, kaya sobrang pamilyar siya sa mga elder ng paksayo na ito. Ang mga elder ng Black Devil Peak ay lahat ng laki kay Fernan, ngunit dahil wala silang napansing kakaiba sa kanya, hindi na nila siya pinansin. At saka, isa lang siyang rank 3 True God. Kahit na may kakaiba sa kanya, hindi siya katumbas ng atensyon ng mga ito. Napansin ni Francis habang naglalakad sila na ang 3 elder, kabilang si Elder Tao, ay sobrang palakaibigan, habang ang mukha ng demonyong elder at isa pang elder ay malamig ang pakikitungo sa spiritual race.
Nagkwentuhan ang upper echelons ng dalawang 5-star factions pagdating nila sa main hall. Hindi isasama ng junior na ito ang kanyang sarili sa mga bagay ng mga nakatatanda. Bago pumasok sa pangunahing bulwagan, nagpa siya si Fernan na magpaalam. Nakita ng magkabilang panig na ang mga salita ni Fernan ay tanda ng kanyang pagiging mataktika. Pagkatapos magpaalam, naghanda si Fernan na pumunta sa Black Peak kung saan naroon si Kane. Hindi nagtagal pagkaalis niya, inilabas ni Fernan ang bronze coin. Napakalakas ng liwanag ng bituin. Nagulat si Fernan. Ang liwanag na ibinubuga ng bronze coin ay halos naisip ni Francis na ang maliit na pass ang magnanakaw ay nakatago dito. Ngunit pagkatapos masuri ang reaksyon ng bronze coin, kinumpirma ni Fernan na wala ito dito. Ngunit hindi ito malayo. Isang masayang tingin ang lumitaw sa mukha ni Fernan habang inilalagay niya ang bronze coin. Hindi siya maaaring padalos-dalos sa misyong ito na kunin ang maliit na pass ang magnanakaw. At least, kailangan muna niyang mangalap ng impormasyon bago maingat na makalusot sa kalaban. Whoosh! Lumipad si Fernan sa itim na ambon, palayo sa gitnang tuktok. Habang dumadaan siya sa ikalawang tuktok, nagkataon lang, nabangga niya ang True God Cloudbreaker. Hindi mailantad ni Fernan ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na ito, at ang True God Cloudbreaker ay isang disipulo ng Black Devil Peak. Kakailanganin ni Francis ng dahilan bago niya ito maalagaan. Kaya, nagpa siya si Francis na huwag pansinin ang True God Cloudbreaker at hanapin muna si Kane. Paanong hindi pa kita nakikita noon? Hindi mo ba alam na ang mga alagad sa tuktok ng bundok lamang ang makakapasok sa bundok na ito? Nang makitang hindi man lang siya binati ni Fernan, tinawag ng True God Cloudbreaker si Fernan na huminto. Kailangang malaman na kahit ilang may mataas na ranggo na inner peak na disipulo ay babatiin ang True God Cloudbreaker kapag nakita nila siya, ngunit ang ordinaryong kabataang ito na may katamtamang lakas ay nagbigay lamang sa True God Cloudbreaker ng malamig na tingin ng kawalang interes. Hindi ako isang inner peak disciple, pero paano kung pumasok ako? Masungit na sagot ni Fernan. Siya ay isang pinarangalan na panauhin mula sa espiritual na lahi. Ano ang maaaring gawin sa kanya ng True God Cloudbreaker? Ikaw. Ganyan ka ba nagsasalita sa akin? Ang mukha ni True God Cloudbreaker ay nanlamig sa gulat, at pagkatapos ay nagsalita siya sa malungkot na tono. Dahil si Fernan ay hindi isang inner peak na disipulo ngunit naglakas loob pa rin na makipagtalo sa kanya, walang magrereklamo kung ang True God Cloudbreaker ay bumangga at bugbugin si Fernan hanggang sa siya ay kalahating patay. Ganito ba ang pakikitungo ng Black Devil Peak sa mga bisita nito? Hindi mapigilan ni Fernan na mapangiti. Ikaw ay isang espiritual na lahing disipulo. Nagulat si True God Cloudbreaker, at agad na nawala ang kanyang madilim na ekspresyon. Mula sa mga salita ni Fernan, nahulaan niya kung sino ang taong ito. Ngunit mula sa kanyang nalalaman, ang mga komersyal na pakikitungo sa pagitan ng espiritual na lahi at Black Devil Peak ay palaging isinasagawa sa pagitan ng mga nasa itaas na echelon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang espiritual na lahi ay talagang nagdala ng isang ranggo na tatlong tunay na Diyos. Ito ay patunay na si Fernan ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang katayuan. Bukod dito, ang spiritual race ay isang mas maunlad na 5-star na paksayon kaysa sa Black Devil Peak. Paumanhin. Mahina ang paningin ng isang ito at hindi niya inakala na ang mabuting sir ay isang talento ng lahing espiritual. Agad na napangiti si True God Cloudbreaker. Si Fernan ay malamig na ngumuso sa pang-aalipusta at umalis. Ang pagkilos na ito ay nagpakibot ng labi ni True God Cloudbreaker, ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. Gayunpaman, si Fernan ay isang panauhin mula sa malayo. Kung i-provoke niya si Fernan, masisira niya ang relasyon sa pagitan ng spiritual race at Black Devil Peak. Bakit hindi ko isama si Good Sir sa paglilibot sa lugar na ito? Iminungkahi ng True God Cloudbreaker. Nagsimula siyang kumilos ng palakaibigan, na kinuha ang papel ng isang host. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, maaalagaan niya si Fernan, at kahit na magdulot iyon sa kanya ng ilang problema, hindi sila magiging masyadong seryoso. Mabuti naman.
Nag-isip si Fernan ng ilang sandali bago pumayag. Ang Black Devil Peak ay maaaring ituring na isang paksayo ng Devil daw. Ito ay isang lugar kung saan ang mga isda at mga dragon ay naghahalo, at ang mga disipulo ay madalas na nag-aagawan sa liwanag ng araw at nakikipagsapalaran laban sa isa't isa sa mga anino, kahit na hinahamon ang isa't isa sa mga tunggalian sa patak ng isang sombrero. Mukhang mahina si Fernan, na hindi maiiwasang magdulot ng ilang problema. Kung kaya niyang maglakbay kasama ang True God Cloudbreaker, maiiwasan niya ang mga salungatan na ito habang nag-o-order din sa bastos na ito. Ginabayan ng True God Cloudbreaker, naglakbay si Fernan mula sa Inner Disciple Peak hanggang sa Outer Peak. Sa paglalakbay, maraming mga disipulo ang labis na interesado sa mahinang kabataan sa tabi ng True God Cloudbreaker. Brother Zhao, ang lugar na ito ay para sa mga Outer Peak disciples. Walang makikita dito. Ang True God Cloudbreaker ay bahagyang ngumiti. Ayos lang. Pagdating ko, may nakita akong kakilala, so I'm planning to visit him. Nagpakita ng kaunting takot si Fernan. Oh! Hindi ko akalain na may kakilala si Brother Hanford sa Black Devil Peak. Sino ang taong ito? Marahil kilala ko sila. Ilang saglit na natulala si True God Cloudbreaker bago siya tuluyang nakapagsalita. Sa totoo lang, nagtataka ang True God Cloudbreaker kung paano nakilala ng isang katayuan ni Fernan ang isang Outer Peak na disipulo ng Black Devil Peak. Kane. Nakangiti si Fernan habang nakatitig sa True God Cloudbreaker. Kun. Yun. Isang kakaibang tingin ang lumitaw sa mukha ni True God Cloudbreaker. Talagang hindi niya maintindihan kung paano magkakaroon ng anumang uri ng koneksyon si Kane sa isang disipulo ng lahing espiritual. Si Kane ay nasa Ancient Desolate Realm of Gods lamang sa napakaikling panahon, at hindi pa siya nakapunta sa Sealing Zone. Kung si Fernan ay hindi mukhang isang ganap na estranghero, sana ay pinaghihinalaan pa niya si Fernan na mula sa Continent Zone. Paano pa niya makikilala si Kane? Nang isipin niya ang tungkol sa sarili niyang relasyon kay Kane, talagang ayaw ng True God Cloudbreaker na kunin si Fernan sa kanya, ngunit ang kanyang ekspresyon ngayon ay malinaw na nagpapakita na kilala niya si Kane. Tunay na Diyos Cloudbreaker, magandang araw. Sa anong dahilan pinarangalan tayo ng True God Cloudbreaker sa kanyang presensya? Halos lahat ng Outer Peak na mga disipulo ay tumawag sa True God Cloudbreaker bilang pagbati sa pagdating niya. Ang tunay na Diyos na Cloudbreaker ay tila nasiyahan dito, may pagmamalaki sa kanyang mukha habang siya ay lumalampas sa hindi mabilang na mga alagad sa labas. Kuya Hanford, dito. Ang True God Cloudbreaker ay bahagyang ngumiti. Sino ang katabi ng True God Cloudbreaker? Paanong hindi ko pa siya nakita? Sa hitsura nito, malamang na siya ay may mataas na katayuan. Lahat sila ay una nang kinuha si Fernan bilang isang taong nagsisikap na makasama sa magandang biyaya ng True God Cloudbreaker, ngunit ang saloobin ng True God Cloudbreaker ay ngayon lang nalaglag ang kanilang mga panga. Dahil sa curiosity, maraming Outer Peak disciples ang nagpasya na sundan ang pares. Hindi nagtagal ay dumating sina Fernan at True God Cloudbreaker sa tirahan ni Kane. Pumunta sila para hanapin si Kane. Ha! Naturuan na ng leksyon si Kane ngayon. Sa personal na binisita siya ng True God Cloudbreaker, napahamak siya. Ang ilang mga Outer Peak disciples ay tumawa sa pag-asam sa palabas na kanilang masasaksihan. Alam nilang lahat na ang True God Cloudbreaker ay nagta-target ng Outer Peak disciple na True God Kane, ngunit ang True God Cloudbreaker ay bihirang pumunta ng personal kay Kane. Parang lahat sila ay malapit ng masaksihan ang isang palabas. Unti-unti, parami ng parami ang mga Outer Peak na disipulo ay nagsimulang magtipon. Sa loob ng kanyang tirahan, may napansin si Kane na kakaiba. True God Cloudbreaker, ano lang ang ginagawa mo? Umalis si Kane at marahas na tinitigan ang True God Cloudbreaker. Ang True God Cloudbreaker ang naging dahilan ng pagpapahiya at pagbugbog sa kanya tuwing ilang araw. Nagtiis lamang si Kane sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang araw sa hinaharap kung saan malalampasan niya ang True God Cloudbreaker at hugasan ang lahat ng kanyang mga nakaraang kahihiyan. Brother Zhao, huwag mo itong pansinin. Mayroong maliit na hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Kane, casual na sabi ng True God Cloudbreaker.
Sa kanyang status sa Black Devil Peak, kahit na may relasyon si Fernan kay Kane, wala siyang magagawa sa kanya. Ano na lang ang sinusubukang gawin ng hamak na ito? Naging maingat si Kane. Ang True God Cloudbreaker ay tiyak na hindi bumisita sa kanya para sa anumang kabutihan. Sinimulan din ni Kane na tingnan ang mga kabataang nakatayo sa tabi ng True God Cloudbreaker. Siya ay tila isang ordinaryong kabataan, sadyang walang kakayahang ikumpara sa katayuan ng True God Cloudbreaker. Ngunit dahil kasama niya ang True God Cloudbreaker, tiyak na hindi siya mabuting tao. Sa katunayan, tila may isa pang kaaway si Kane. Ngunit sa pagtataka ni Kane, pinaghiwalay ni Fernan ang kanyang mga braso at naglakad palapit sa kanya. Kane, long time no see. Paano ka napunta sa ganito? Si Fernan ay lumitaw na handang yakapin si Kane sa isang yakap. Hindi napigilan ni Kane na umatras ng 2 hakbang habang nagtataka siyang nakatingin kay Fernan. Ang tanawing ito ay nag-iwan din sa panlabas na rurok ng mga disipulo na nakatulala. Hindi ba't si Kane ang taong patuloy na tina-target ng True God Cloudbreaker? Bakit ang isang taong kasama ng True God Cloudbreaker ay napakakaibigan kay Kane? Bagamat hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari, naniniwala ang karamihan sa mga tao na may gagawin ang True God Cloudbreaker. Sa ilang sandali, tiyak na magdurusa si Kane ng mas hindi mabata na kahihiyan. Kane, matagal na kitang hindi nakikita kaya hindi mo nakilala ang kaibigan mo. Napangiti si Fernan habang niyayakap si Kane. Kasabay nito, nagsimula siyang maglabas ng wood intent. Dalubhasa si Fernan sa medicine daw, at ang mga mapagkukunan ng paglilinang at malalim na pamamaraan na ibinigay sa kanya ni Francis ay nagbigay daan sa kanya na maabot ang isang napakataas na antas sa medicinal arts. Ito ang natigilan si Kane. Ang kakaibang lalaking ito na sumama sa True God Cloudbreaker ay tinatrato siyang parang kapatid at ginagamot pa ang kanyang mga sugat. Kane, maayos pa ba ang Hall of Gods noong umalis ka? Ang boses ni Fernan ay biglang umalangaw-ngaw sa isip ni Kane. Si Kane ay tila tinamaan ng kidlat, ang kanyang katawan ay naninigas habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Fernan. 1320. Si Kane ay tila tinamaan ng kidlat, ang kanyang katawan ay naninigas habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Fernan. Mula sa mga salita ni Fernan, natitiyak ni Kane na ang taong ito ay mula sa Great Gun Dynasty ng Continent Zone, marahil ay konektado pa sa Hall of Gods. Ngunit hindi maalala ni Kane ang sinumang tulad nito sa Hall of Gods. Pagkatapos ng lahat, kakaunti lamang ang mga tao na may pag-asa na maabot ang sinaunang Desolate Realm of Gods. Ngunit dahil kilala siya ng taong ito at walang sinasadyang pinsala, talagang walang pakialam si Kane sa iba. Ang kanyang kasalukuyang mga kalagayan ay hindi kakayanin, at tila siya ang magiging laruan ng True God Cloudbreaker sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang Fernan na ito na lumitaw ng wala saan ay may kakaibang katayuan at napaka-friendly sa kanya. Baka mahiram niya ang lakas ni Fernan para takasan ang kanyang kahabag-habag na sitwasyon. Dahil ang taong ito ay nag-message sa akin ng pribado, ibig sabihin ay ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol dito. Ang isip ni Kane ay umiikot, at pagkatapos ay tumingin siya sa True God Cloudbreaker. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gusto ni Fernan, malamang na gustong tulungan siya ni Fernan, kaya nagpa siya si Kane na makipagtulungan sa kanya sa halip na ilantad siya. Sa wakas alam mo na kung paano ako bibisitahin. Maya-maya, tumawa si Kane at sumagot. Ang mga nakapaligid na panlabas na peak na mga disipulo ay nagmamasid sa kakaibang eksenang ito sa kalituhan, hindi alam kung paano ito bubuo. Bakit ang isang taong sumama sa True God Cloudbreaker ay nagpakita ng napakabait na pakikitungo kay Kane? Paano naging mabigat ang mga sugat mo? Narito. Ito ay isang sagradong gamot para sa paggamot ng mga sugat. Pinagaling na ni Fernan ang mga sugat ni Kane, ngunit sinabi pa rin niya ang mga ganoong salita. Ibinalik ni Fernan ang kanyang kamay, nagsiwalat ng 10 uri ng mahahalagang halamang gamot at gamot. Ang dalawa sa mga ito ay talagang para sa pagpapagaling ng mga sugat, at magkakaroon pa ng malaking epekto sa mga pinsala ng Rank 4 o Rank 5 True Gods. Ang natitira ay mga mapagkukunan ng paglilinang. May nakikita ba ako?
Iyan ay Red Lotus Fruit, at pati na rin ang True Dragon Leaves, at maging ang Yin Yang Origin Life Pills. Ang mga mahahalagang bagay na kinuha ni Fernan ay ang lahat ng mga disipulo ni Devil Daw sa malapit na matako na nakatingin sa kanya. Ang pinakamalakas sa mga Outer Peak Disciples ay ang Rank 3 True Gods lamang, kaya ang mga bagay na kinuha ni Fernan ay lahat ay napakahalaga sa kanila. Ang batang ito ay tiyak na may ilang uri ng espesyal na katayuan sa espiritual na lahi. Medyo nasasabik din si True God Cloudbreaker habang tinitingnan niya ang mga kayamanang iyon. Wala siyang magandang impresyon kay Fernan, lalo na't kilala ni Fernan si Kane. Samantala, si Kane ay lubos na natulala. Ang estranghero na ito ay hindi lamang tinatrato siya bilang isang kapatid at ginagamot ang kanyang mga sugat, ngunit nag-aalok din siya sa kanya ng maraming mahalagang kayamanan. Nag-iisip si Kane kung nananaginip ba siya. Paanong ang langit ay nagpaulan ng napakaraming kapalaran sa kanya. Pero kahit nalilito siya, hindi siya tatanggi na kunin ang mga gamit na ito. Agad na kinuha ni Kane ang lahat ng mga bagay na ito. Gamit ang mahalagang mga mapagkukunang ito, malapit na akong makapasok sa rank 3. Si Kane ay labis na nasasabik. Sa tulong ni Francis, nakapasok siya sa Ancient Desolate Realm of Gods habang isang demigod lang. Higit pa rito, siya ay muling nagsasaka mula sa isang patak lamang ng dugo, at sa loob ng 30 taon pagkatapos umalis ni Francis, palagi niyang pinatatag ang kanyang mga pundasyon at nag-iipon ng enerhiya. Para sa mga kadahilanang iyon, sa ika-5 taon pagkatapos niyang dumating sa Ancient Desolate Realm of Gods, direkta siyang pumasok sa rank 2 nanograms Heavenly Divine Realm. Ngunit sa pamamagitan ng pagkakataon, napunta siya sa 5-star na paksayo na Black Devil Peak, kung saan labis siyang hinadlangan ng True God Cloudbreaker kaya nabigo siyang sumulong pa. Lahat ng mga panlabas na disipulo ay nagmasid sa pagkabalisa habang tinatanggap ni Kane ang mga kayamanang ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na subukan ang anuman. Si Brother Hanford ay may hindi mabilang na mga kayamanan, kaya sigurado ako na ang iyong lakas ay kasing abnormal. Biglang sinabi ni True God Cloudbreaker sa masasamang tono. Sinulyapan ng mga Outer Peak Disciples ang True God Cloudbreaker, nagtataka kung ano ang ginagawa niya. Karaniwan, simpleng sagot ni Fernan. Masyadong mapagpakumbaba si Brother Zhao. Ang espiritual na lahi ay mas makapangyarihan kaysa sa Black Devil Peak, kaya sigurado ako na ang karamihan ng Black Devil Peak's rank 3 True Gods ay dapat na walang kapantay para sa iyo. Pinalamutian ng True God Cloudbreaker ang lakas ni Fernan. Siya ay mula sa espiritual na lahi. Siguradong sumakay siya sa barkong pandigma na iyon. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalinaw na ang pagkakakilanlan ni Fernan. Sa wakas ay naunawaan ng lahat na si Fernan ay hindi isa sa mga kasama ng True God Cloudbreaker. Ngunit ngayon ay hindi nila maintindihan kung paanong ang Kane na kanilang binyo bully ay nakakakilala ng isang tao mula sa espiritual na lahi, at isang taong may medyo hindi pangkaraniwang katayuan din. Espiritual na lahi. Ungol ni Kane. Dahil sa dalawang salitang ito, naisip niya si Angelica, ngunit kahit si Angelica ay hindi maaaring malaman ang eksaktong lokasyon niya. Ang tunay na Diyos na ito na si Heiko ay nais na makatanggap ng pagtuturo mula sa isang henyo ng espiritual na lahi. Isang kalansay na kabataan ang humakbang pasulong. Bilang isa sa mga kasama ng True God Cloudbreaker, naiintindihan ng True God na si Heiko ang kanyang iniisip. Ang mga salitang ito ay agad na nagpasigla sa mga tao. Maliwanag na ang relasyon ni Fernan kay Kane ay naging dahilan kung bakit ang True God Cloudbreaker ay naging masama sa kanya. Ang tunay na Diyos na si Heiko ay isang ranggo na 3 tunay na Diyos, ang pinakamahusay sa mga alagad ng panlabas na sekta, at isang makapangyarihang manlalaban. Kuya, wala akong laban sa kanya. Bakit hindi ka lumaban sa pwesto ko? Sinabi ni Fernan kay Kane. Ang mga salitang ito ay nagpatigil sa lahat. Pagkatapos ng lahat, ang True God na si Heiko ay isang rank 3 True God habang si Kane ay isang rank 2 True God. Sa kabila nito, hinihiling ng rank 3 True God na si Fernan ang isang rank 2 True God na lumaban sa kanyang lugar. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang True God Cloudbreaker ay malinaw na nagpapakita ng puot kay Fernan, maniniwala silang lahat na si Fernan ay nakikipagtulungan sa True God Cloudbreaker upang gumawa ng gulo para kay Kane. Ito.
Ang isip ni Kane ay ganap na blanko. Ang Fernan na naging napakakaibigan sa kanya ay itinulak na siya ngayon sa dagat ng apoy. Ano ang nangyayari dito? Kung si Kane ang lumalaban, hindi na kailangang umalis ni Kuya Heiko. Bitawan mo ako. Sabi ng isang kabataang nakaitim na nakadamit sa karamihan ng may masamang ngiti. Malungkot ang mukha ni Kane habang nakatitig sa taong ito. Ang kabataang ito ay walang iba kundi ang pinakamataas na rank 2 True God na nagturo na sa kanya ng leksyon ngayon. Brother Zhao, kung wala kang pakialam sa iyong pride, pwede mong ipalaban ang kaibigan mo sa ngalan mo. Nagsalita ang True God Cloudbreaker na may pananakot na tono. Kung si Fernan ay umahan upang lumaban, mayroon siyang 80% tsansa na matalo sa tunay na Diyos na si Heiku, ngunit kung hindi siya lalaban, si Kane ay kailangang lumaban. Kung nangyari iyon, natural na masisira ang relasyon ng dalawa. Doktor ako. Hindi ako sanay sa pakikipaglaban. Sinabi ni Fernan ang kanyang trabaho, na ikinagulat ng karamihan. Kahit ang True God Cloudbreaker ay hindi inaasahan na maging isang doktor si Fernan. Kung iyon ang kaso, ang kanyang mga salita ngayon ay medyo hindi naaangkop. Ang paghahamon sa isang doktor ay medyo nakakahiya, hindi man lang niya sinagot ang katotohanan na si Fernan ay isang bisita. Ngunit imposibleng bawiin ang kanyang mga salita ngayon. Dahil iyon ang kaso, Kane, maglaro tayo ng kaunti. Ang nakaitim na kabataang nakadamit ay umakyat sa entablado ng pakikipaglaban, habang tinitingnan niya si Kane. Ikaw. Namula agad ang mukha ni Kane. Kanina pa lang siya binigyan ng mabangis na pambubugbog ng kabataang ito kaya natatakpan ng mga sugat ang katawan. Kahit na ang mga sugat na ito ay gumaling na ngayon, hindi pa rin siya mapapantayan sa kabataang ito na nakaitim na damit. Kane, pagdating ko, nakita ko ang laban mo. Napansin ko na wala kang tamang divine weapon. Bakit hindi ka humiram ng kaunting arma sa akin at pagkatapos ay lumaban ka sa kanya? Nakangiting tanong ni Fernan. Ang kabataang nakaitim na nakadamit ay hindi nataranta. Kahit na si Kane ay may banal na sandata, hindi pa rin siya makakapantay sa kanya. Nanatiling tahimik si Kane at nakatitig kay Fernan, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Ngunit ilang sandali pa, binuksan ni Fernan ang kanyang kamay, inihayag ang tatlong nakasisilaw na banal na artifact. Ang tatlong kayamanan na ito ay isang malaking itim na martilyo, isang suit ng Golden Dragon Armor, at isang pulang ulap na kapa. Ang tatlong banal na artifact na ito ay naglabas ng isang kahangahangang aura na gumuhit sa mga titig ng buong pulutong. Ito ay tatlong katamtamang kalidad na mga banal na artifact. Napalunok ang nakaitim na kabataang nasa entablado habang nakatitig sa gulat. Talagang kumuha siya ng tatlong average na kalidad na mga banal na artifact ng sabay-sabay. Napabuntong hininga din sa pagtataka ang iba, nagniningning ang mga mata sa katakawan. Ito. Makikipaglaban ulit ako sayo. Si Kane ay natigilan sa una, ngunit pagkatapos ay ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang kalugod-lugod na ekspresyon. Ang average na kalidad ng mga banal na artifact ay para sa ika-4 na ranggo hanggang ika-6 na mga tunay na Diyos. Ang mga ito ay mga banal na artifact na karaniwan ay hindi niya nakikita. Sa kanilang tatlo, talagang nagkaroon siya ng pagkakataong manalo. Swish! Gamit ang tatlong banal na artifact na ito, tumalon si Kane sa entablado. Halos hindi na-activate ang mga banal na artifact na ito, naramdaman na ni Kane ang isang hindi magagapi na kapangyarihan na nagpapalakas sa kanyang lakas. Sa isang nakakatakot na momentum, dumagundong siya patungo sa binata na nakaitim na damit. Ang tatlong banal na artifact na ito ay nakaupo sa tuktok ng average na kalidad ng mga banal na artifact. Tanging isang rank 5 True God lang ang ganap na makokontrol ang mga ito. Nagdilim ang ekspresyon ng True God Cloudbreaker. Ang tatlong banal na artifact na ito ay hinati sa pagitan ng pag-atake, pagtatanggol, at suporta, at ginawa nila si Kane na halos hindi magagapi sa rank 2 True Gods, kahit na pinahintulutan siyang hamanin ang rank 3 True Gods. Boom! Bang! Gaya ng inaasahan, 5 galaw lang ang palitan ng dalawa bago pinalipad ni Kane ang kabataan sa entablado gamit ang kanyang martilyo. Ilang beses na samuka ng dugo ang binata bago tuluyang bumagsak sa lupa. Haha!
Tawa ng tawa si Kane habang bumababa ng stage. Mula nang dumating siya sa Black Devil Peak ay hindi na siya nakaramdam ng sobrang refresh. Nakakuha siya ng napakaraming mapagkukunan, maaaring gumamit ng average na kalidad na mga banal na artifact, natalo ang kanyang kalaban. Kane, bagay sa iyo ang mga divine artifact na ito. Ibibigay ko na lang sa iyo. Nakangiting sabi ni Fernan. Halos madapa si Kane sa gulat. Ito ang 3 katamtamang kalidad na mga banal na artifact na ibinibigay sa kanya ni Fernan. Bagamat siya ay lubhang nag-aatubili na ibigay ang mga ito ay tunay na napakahalaga upang kunin lamang. Ngunit pagkatapos ng matinding pagpupumilit ni Fernan, sa huli ay tinanggap sila ni Kane. Ang mga alagad sa labas na rurok ay nataranta at natulala sa kanilang nakikita. Sa pamamagitan ng mga cultivation resources at 3 average na kalidad na mga banal na artifact, si Kane ay hindi magagapi sa panlabas na rurok at maaaring makapasok sa panloob na rurok. Ngunit, medyo nanlumo si Kane. Kahit na ang isang taong walang kasalanan na may kayamanan ay mag-aanyaya ng kapahamakan sa kanilang sarili, hindi banggitin ang isang tao na mayroon ng maraming kaaway. Sa sandaling umalis si Fernan, tiyak na target siya ng True God Cloudbreaker at susubukang agawin ang lahat ng mga item na ito. Sa sandaling ito, isang tinig ang umalangaw sa isip ni Kane. Kapag malapit nang umalis ang mga tao mula sa espiritual na lahi, sumama sa kanila sa espiritual na lahi. Haha, Kuya Hanford, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ibang lugar. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ng True God Cloudbreaker. Habang narito si Fernan, magiging maayos si Kane, ngunit kapag nawala na si Fernan, hindi na magiging sigurado ang mga bagay. Ang mga cultivation resources at banal na artifact na ito ay magiging kanya lahat. Okay. Tumango si Fernan at naghanda na umalis. Good sir? Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Si Kane ay puno ng pasasalamat, ngunit nang siya ay kumalma, siya ay nag-message kay Fernan. Hindi siya naniniwala na ang isang taong walang relasyon sa kanya ay gagawa ng lahat ng mga bagay na ito para sa kanya. Munting Kane, ang iyong alaala ay talagang kakilakilabot. Nakalimutan mo na nga ba kung sino ako? Sa mga salitang ito, umalis si Fernan kasama ang True God Cloudbreaker. Ang kaluluwa ni Kane ay nabigla, at tumayo siya sa kinaroroonan niya at tinitigan ng papaalis na si Fernan. Sa kanyang buhay, isang tao lang ang tumawag sa kanya na Little Kane, at ang taong iyon ang tumulong na buhayin siya mula sa isang patak ng dugo si Francis. 1321. Pagkatapos umalis sa Outer Peak, pumunta si Fernan sa exchange zone ng Black Devil Peak. Ang laki ng exchange zone ng 5-star faction ay katumbas ng teritoryo ng 4-star faction, isang maliit na bansa mismo. Ang exchange zone na ito ay sinadya lamang para sa paggamit ng mga disipulo ng Black Devil Peak, na hinati sa mga lugar para sa mga Outer Peak Disciples at Inner Peak Disciples. Dahil dito, puno ng tao ang lugar. Napaka-pamilyar ko sa lugar na ito. Kuya Hanford, kung may kailangan ka, magtanong. Nakangiting sabi ni True God Cloudbreaker. Si Fernan ay pumunta rito upang mangalap ng impormasyon, ngunit sa pagsunod sa kanya ng True God Cloudbreaker, ang paglipat sa paligid ay medyo hindi maginhawa. Kaya naman, casual na lumingalinga si Fernan sa paligid upang maging pamilyar sa lugar. Kapag nakalaya na siya, pwede na siyang bumalik. Sa kanyang pagtataka, napansin ni Fernan na may kaunting mga tool at instrumento na naglalaman ng teknolohiya ng Heaven's Legacy race na makikita sa exchange zone ng Black Devil Peak. Baka may mahanap talaga ako dito, tahimik na sabi ni Fernan sa kanyang sarili. Ang lugar kung saan nakatago ang maliit na pass ang magnanakaw ay hindi masyadong malayo sa teritoryo ng Black Devil Peak. At ang Black Devil Peak ay isa sa 5-star na paksayo ng Ant-Ian Zone, isang lugar kung saan ang mga dragon ay nahaluan ng mga ahas, mabubuting tao na may mga hoodlums. Tiyak na posibleng makalap ng ilang impormasyon tungkol sa misteryosong paksayo na sumusuporta sa grupo ng Ancient God Profound Devil. Brother Cloudbreaker, babalik ako sa main peak para makita kung paano ang takbo ng negosasyon sa pagitan ng upper echelons ng ating dalawang paksayon. Nagpaalam si Fernan at nagsimulang magtungo sa pangunahing bundok ng Black Devil Peak.
Ang batang ito. Isang ranggo na tatlong tunay na Diyos, kung saan mayroong hindi mabilang sa mga panloob na disipulo ng espiritual na lahi, ay maaari talagang pumasok at lumabas sa pangunahing rurok ayon sa gusto niya. Ang True God Cloudbreaker ay pribadong nagreklamo nang mawala si Fernan. Ang mga pangunahing disipulo lamang ang pinahintulutang pumasok at lumabas sa pangunahing tuktok, at wala siyang karapatang ito. Gayunpaman, ang mga panloob na disipulo ng espiritual na lahi ay maaaring tumawid sa core area ng Black Devil Peak ayon sa gusto nila. Dahil dito, labis siyang nalungkot at nagseselos. Dumiretso si Fernan sa pangunahing rurok ng Black Devil Peak, ngunit bago pa man makalapit si Fernan sa pangunahing bulwagan, nakita niyang lumipad palabas ang magkabilang bahagi ng itaas na echelon. Matagal nang narinig ng aking mga junior sa Black Devil Peak ang pinakamataas na kapangyarihan ng mga henyo ng spiritual race. Hayaan natin silang makipagpalitan ng ilang pointer sa mga disipulo ng spiritual race, nakangiting sabi ng mukha ng demonyong elder ng Black Devil Peak. Masyado kang mabait. Ngunit sa usaping purong lakas ng pakikipaglaban, ang mga disipulo ng espiritual na lahi ay hindi katugma sa mga disipulo ng Black Devil Peak, mahinahong sagot ng may pilak na buhok na matandang babae mula sa espiritual na lahi. Kung hindi dahil sa katotohanang paulit-ulit na hiniling ito ng mga miyembro ng upper echelon ng Black Devil Peak, hinding-hindi siya papayag sa palitan ng pointer na ito. Ito ay dahil ang apat na sinaunang Diyos na dinala ng espiritual na lahi ay hindi ang pinakamalakas na alagad ng sinaunang Diyos na mayroon sila. Ang mga ancient God disciples ng spiritual race na dumating sa oras na ito ay yaong mga nagkataon lang na kumuha ng misyon. Mga mabuting ginoo ng Black Devil Peak, mangyaring huwag masyadong seryosohin. Agad na sinabi ng sinaunang Diyos na lumulutang na espiritu, na ginagawa ang kanyang makakaya upang mapababa ang mga inaasahan para sa mga disipulo ng espiritual na lahing. Mukhang hindi ganoon kakaibigan ang dalawang paksayon, tahimik na sinabi ni Fernan. Matagal nang napansin ng Ancient Gods ang kanyang pagdating, ngunit ang mga miyembro ng Ancient God Upper Echelon ay halos walang pakialam sa ilang maliit na rank 3 True God. Tahimik na sumunod si Fernan sa likod ng grupo upang makita kung ano ang nangyayari. Francis, kung ang spiritual race ay walang laban sa laban na ito, maaari ka bang lumabas? Nagpadala ng mensahe ang sinaunang Diyos na lumulutang na espiritu. Ipinakita ni Francis ang kanyang kapangyarihan sa laban sa pagsusugal sa pagitan ng dalawang karera. Sa nakapagtuturo na labanang ito sa pagitan ng dalawang paksayon na ito, ang Black Devil Peak ay malamang na magkakaroon pa rin ng kaunting kalamangan, ngunit kung ang Black Devil Peak ay hindi makatwiran at nagpadala ng mga makapangyarihang henyo nito upang hiyain ang mga disipulo ng espiritual na lahi, umaasa ang Ancient God Floating Spirit na maaaring kumilos si Francis upang mailigtas ang sitwasyon. Hindi ba't ang spiritual race ay nasa mabuting pakikitungo sa Black Devil Peak? Paano naging ganito ang mga bagay? Tanong ni Francis bilang ganti. Walang paksayon ang ganap na nagkakaisa, at ang mga paksayon tulad ng Black Devil Peak ay higit na nahahati kaysa karaniwan. Unti-unting nagsimulang ipaliwanag ng Ancient God Floating Spirit ang sitwasyon kay Francis. Tulad ng nangyari, ang Black Devil Peak ay puno ng mabangis na panloob na salungatan. Kasalukuyang mayroong dalawang makapangyarihang partido sa Black Devil Peak, at isa lamang sa kanila ang may mabuting pakikitungo sa spiritual race. Ang partidong ito ay kinatawan ni Elder Tao. Ang kinatawan ng kabilang partido ay ang mukha ng demonyong matanda. Ang dalawang partido ay nakipaglaban sa isa't isa habang sila ay nag-aagawan para sa pinakamataas na awtoridad sa Black Devil Peak. Ginagamit ng partido ni Elder Tao ang komersyal na pakikitungo sa espiritual na lahi upang makipagpalitan ng mga mapagkukunang kailangan upang madagdagan ang lakas ng buong paksayon. Samantala, ang kabilang partido ay tiyak na susubukan na makialam, ginagawa ang kanilang makakaya upang masira ang relasyon sa pagitan ng dalawang panig. Gayunpaman, hindi nila gustong lumampas ito, kung hindi, sasaktan nila ang espiritual na lahi ng masyadong malalim at maglalabas ng mas masahol pang kahihinatnan.
Nangangahulugan ito na ang partidong kinabibilangan ng mukha ng demonyo ay gustong gamitin ang pamamaraang ito para ipahiya ang espiritual na lahi at maging sanhi ng unti-unting pagkawala ng espiritual na lahi ng magandang impresyon sa Black Devil Peak. Mabilis na naunawaan ni Francis ang dahilan ng pangyayaring ito. Wala siyang planong ibunyag ang kanyang sarili. Ang lugar na ito ay isang 5-star na paksayo ng Antian Zone. Hindi mailantad ni Francis ang kanyang pagkakakilanlan dito. Sa sandaling gawin niya ito, malalaman kaagad ng pangkat na sumusuporta sa Ancient God Profound Devil. Hindi lamang mabibigo ang kanyang misyon na kunin ang maliit na pass ang magnanakaw, malalagay din sa malaking panganib si Francis. Mabilis na dumating ang mga upper echelon ng 2 paksayon sa isang maliit at independenteng dimensyon. Sa loob ng sukat na ito ay isang lupain ng matarik na kabundukan at metatayog na puno. Ito ang lugar. Walang lugar na minarkahan para sa labanan o anumang boundary domain. Maaari kang lumaban kung gusto mo. Tawa ng tawa ang mukha ng demonyong elder. Sino ang mga disipulo ng Black Devil Peak ang lalabanan? Tanong ng matandang babae na kulay pilak ang buhok. Alam niya ang lahat ng kilalang henyo ng Black Devil Peak. Bees. Womb. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang spatial na kaguluhan sa tabi ng grupo. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang makisig at nakakabighaning kabataan na may bituing mga mata. Siya yun. Natigilan si Fernan. Ang kabataang ito ay walang iba kundi ang young Master Hayes na natalo kay Francis sa laban sa pagsusugal noong God Eye Assembly. Alam ni Francis na, kung ang True God Cloudbreaker ay naririto, si young Master Hayes ay malinaw na kailangang narito rin, ngunit hindi niya akalain na silang dalawa ay magkakaroon ng pagkakataong magkita. Ang aking paggalang sa mga nakatatanda ng espiritual na lahi. Bahagyang ngumiti si young Master Hayes at yumoko. Kaya, ito ay ang kabataang may star eyes ng Black Devil Peak, young Master Hayes. Medyo narinig na siya ng babaeng kulay pilak ang buhok. Siyempre, hindi ito dahil napakalakas ni young Master Hayes, kundi dahil sa kanyang kakaibang pares ng mga mata. Napakalakas nila, maihahambing sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Sa madaling salita, si young Master Hayes ay hindi isa sa pinakamahusay na Ancient God Disciples ng Black Devil Peak, ngunit hindi rin siya ang pinakamasama. Calvin, umalis ka na. Pinili ng matandang babae na pilak ang buhok kung sino ang pupunta. Sa 4 na Spiritual Race Ancient God Disciples, si Calvin lang ang may Spiritual Race bloodline. Ang bloodline ng spiritual race ay maaaring epektibong sugpuin ang kapangyarihan ng bloodline ni young Master Hayes. Oo. Agad namang humakbang si Calvin. Narinig na rin niya ang tungkol kay young Master Hayes noon, ngunit ang kanilang lakas ay malamang na maihahambing. Kung kaya niyang talunin si young Master Hayes at manalo ng ilang kaluwalhatian para sa spiritual race, tiyak na makakatanggap siya ng mga kontribusyon sa kanyang pagbabalik. Turuan mo ako. Nagbigay ng masamang ngiti si young Master Hayes at pagkatapos ay lumipad sa malayo. Umalis si Calvin, at hindi masyadong lumipad ang dalawa bago sila nagsimulang makipaglaban. Star Flash. Ginamit ni young Master Hayes ang kakayahang lumipad na ipinagmamalaki niya, at ang kanyang katawan ay nabalot ng mabituing ambon habang nagsimula siyang mabilis na lumipad sa himpapawid. Ang bilis. Pero hindi ko na siya kailangang habulin. Tumayo si Calvin, isang puting kinang sa kanyang katawan. Malinaw na nilinang niya ang ilang uri ng sining na nagpapadalisay sa katawan na may mataas na antas. Ang spiritual race bloodline ay bihasa sa pagtatanggol, at kasama ng sining ni Calvin na nagpapadalisay sa katawan, ang mga ordinaryong sinaunang Diyos ay hindi kayang saktan siya. Kaya naman, matapang siyang tumayo at hinintay na atakihin siya ni young Master Hayes. Pagsabog ng Celestial Star. Pinaandar ni young Master Hayes ang kanyang star eyes at nagpakawala ng nakakasilaw na sinag ng starlight. Samantala, isang crescent moonbow ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang mataas na kalidad na banal na sandata na mahusay na gumana sa kanyang star intent upang magpakita ng napakalaking lakas. Boom! Bang! Bumagsak! Ang mundo ay sumabog habang ang lupa ay nagbitak at umuungol.
Mukhang bihasa si Young Master Hayes sa bilis at may mabangis na pag-atake, habang si Calvin ay tila nakagawa ng karagdagang pag-unlad sa kanyang Divine Spiritual Jade Body. Kasama ang bloodline ng spiritual race, ang kanyang depensa ay dapat na parang isang hindi magugupo na kuta. Isang tingin ng papuri ang lumitaw sa nakaitim na damit ng lahing espiritual na Ancient God Elder. Si Calvin ay mas malakas kaysa sa inakala nila. Ang Young Master Hayes ng Black Devil Peak ay pambihira din na magamit ang Star Intent sa antas na ito. Bagamat hindi inaasahan ang lakas ni Calvin, hindi pa rin maliitin si Young Master Hayes. Ang resulta ng laban na ito ay malamang na 50-50. Ang pagkapanalo ay magiging maayos, ngunit ang pagkatalo ay hindi magiging isang panig. Napakaraming papuri. Ang espiritual na lahi ay karapat-dapat sa kanyang top 20 rank. Nagagawa nitong sugpuin ang Star Eyes ni Young Master Hayes sa ganitong estado. Sa kabila ng mga salita ng matanda na mukhang demonyo, hindi siya nag-alala kahit kaunti. Lalong lumakas si Young Master Hayes. Nanlalabo ang mga mata ni Fernan. Nakipag-away noon si Francis kay Young Master Hayes. Noong panahong iyon, kailangan ni Francis na gumamit ng Space-Time Eye Bloodline Techniques para talunin siya. Mas malakas pa ngayon si Young Master Hayes, at nilabanan niya ang laban na ito ng may husay at madali. Hindi niya ginagamit ang buong lakas ngunit tila naghahanap ng pagkakataon. Gaya ng inaasahan, pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang mapagod si Calvin. Ang Star Intent ay isang intent na pinagsama ang explosive aggression at matinding bilis sa isang package. Ito ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong layunin. Unti-unting nagniwi ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race. Nakakakilig na nova. Sa isang tiyak na sandali, biglang nagpakawala si Young Master Hayes ng isang makapangyarihang Star Eye Bloodline Technique. Si Young Master Hayes ay naging isang napakalaking bituin sa bingit ng pagkawasak, na lumalapit kay Calvin ng mas mabilis kaysa sa maaari niyang i-react. Boom! Bang! Ang hindi kapani-paniwalang malawak na enerhiya ng isang bituin ay naapektuhan laban sa nagtatanggol na divine power ni Calvin. Napakalakas ng enerhiya. Naramdaman ni Calvin ang panganib at agad na ginamit ang secret bloodline technique ng spiritual race para mabawasan ang kanyang mga pinsala. Haha! Talo ka! Biglang narinig ni Calvin ang boses sa likod niya. Ibinuhos ni Young Master Hayes ang enerhiya ng kanyang Star Eye sa Crescent Moonbow at nagpakawala ng nakakasilaw na araw ng liwanag ng bituin, na pamunit sa mga depensa ni Calvin at tumama sa kanya. Boom! Bang! Bumagsak ang katawan ni Calvin, na lumikha ng napakalaking bunganga sa lupa. Parang ito talaga ang sinabi ng Ancient God Floating Spirit. Ang mga disipulong dinala ng spiritual race ay random na napili. Medyo mahiyain ang mukha ng demonyong elder. Ang mga upper echelon na miyembro ng spiritual race ay may mga maamong ekspresyon. Masyadong mabilis na natalo si Calvin, at halos hindi nasaktan si Young Master Hayes. Ito ay isang ganap na isang panig na labanan. At ito ay isang alagad na may bloodline ng espiritual na lahi ang natalo, kaya mas nakakahiya ito. Francis. Ang sinaunang Diyos na lumulutang na espiritu ay hindi maiwasang mapasulyap kay Fernan, umaasa na si Francis ay magpapakita ng kanyang sarili. Si Francis ay may mataas na antas ng eye bloodline, kaya malamang na hindi mahirap para sa kanya na talunin si Young Master Hayes. Manem. Ang kabataan kaya na ito na pinapabore ng Ancient God Floating Spirit ay ang tunay na henyo ng spiritual race. Ang mukha ng demonyong elder ay nagbigay ng masamang ngiti habang nakatingin kay Fernan. Bakit hindi magkaroon ng isang rank 3 na disipulo ng aking Black Devil Peak na magkaroon ng isang nakapagtuturo na labanan sa batang talentong ito ng spiritual race? Tanong ng matanda na mukhang demonyo, na may panunuya sa kanyang boses. Hindi sumagot ang upper echelon ng spiritual race. Si Fernan ay isa lamang nobody inner disciple. Samantala, kung nagpadala ang Black Devil Peak ng rank 3 True God, walang alinlangan na ipapadala nila ang isa sa pinakamagaling nito. Ang pagkatalo ni Fernan ay tiyak. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang tahimik na si Fernan ay biglang nagsalita. Kung gayon ang junior na ito ay magpapakita ng kanyang kawalan ng kakayahan. Bahagyang ngumiti si Fernan nang tanggapin niya ang hamon.
Iniisip lang niya kung paano tatanggihan ang kahilingan ng Ancient God Floating Spirit. Sa bagay, maganda naman ang pakikitungo sa kanya ng lalaki. Gayunpaman, ang mukha ng demonyong elder na ito ay nagpapadala lamang ng rank 3 True God para labanan siya. Kung iyon ang kaso, hindi na kailangang tanggihan ni Francis ang Ancient God Floating Spirit dahil maaari siyang lumabas upang lumaban habang itinatago pa rin ang kanyang pagkakakilanlan. Walang dahilan para hindi tanggapin. 1322. Ito. Natigilan ang ekspresyon ng sinaunang Diyos na lumulutang na espiritu. Si Francis ay hindi pumayag noon, ngunit nang iminungkahi ng elder na magpadala ng rank 3 True God para labanan siya, bigla siyang pumayag. Nangangahulugan ito na gustong gamitin ni Francis ang clone na ito para lumaban sa ngalan ng espiritual na lahi. Gayunpaman, ang Ancient God Floating Spirit ay nagtitiwala kay Francis mismo, hindi ang ordinaryong clone na ito na may cultivation lamang ng isang rank 3 True God. Anak, anong sabi mo? Ang iba pang mga disipulo ng espiritual na lahi ay sumigaw sa pagkagulat. Sa kanilang pananaw, si Fernan ay walang pagkakataong manalo. Pagkatapos ng lahat sila ay mga eksperto sa sinaunang Diyos, at sa nakikita nila, si Fernan ay hindi masyadong malakas. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay labis ding nalungkot. Ang panloob na disipulong ito ay labis na nag-iisip tungkol sa kanyang sarili. Kung gayon ay naayos na. Ang mga disipulo ng espiritual na lahi ay talagang mga batang bayani. Ang mukha ng demonyong elder ay same time na tumawa, at pagkatapos ay naglabas siya ng isang token ng mensahe. Noon pa lang ay may nasa isip na siyang kandidato para sa rank 3 True God na lalaban sa nakakatuwang labanang ito. Nabigyan na niya ng sapat na mukha ang spiritual race sa labanan ng rank 7 Ancient God sa pamamagitan ng hindi pagpapadala ng pinakamahusay na rank 7 Ancient God. Napagpasyahan niya na ang labanan sa pagitan ng rank 3 True Gods ay hindi magkakaroon ng malaking epekto, kaya ang pagpapadala ng isang elite na disipulo para durugin si Fernan ay hindi gaanong magagawa. Bumalik si Calvin na nakayuko, at habang tinitingnan niya si Fernan, napangisi siya. Malinaw na pinlano ito ng Black Devil Peak para hindi manalo ang spiritual race ngayon, ngunit napakataas ng tingin ng batang ito sa kanyang sarili kaya nagboluntaryo siyang pumunta at lumaban. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang gintong figure sa independenteng sukat. Elder, ano pong order nyo? Tuwang-tuwa na tanong ng True God Cloudbreaker. Isang Ancient God of Black Devil Peak's upper echelon ang tumawag sa kanya na halos tiyak na magtalaga sa kanya ng ilang misyon. Kung nagawa niya ito ng maayos, tiyak na mabilis siyang aakyat sa katayuan. Magpalitan ng ilang pointer sa disipulong ito ng espiritual na lahi, at Hussein ang iyong lakas habang naruroon ka, walang pakialam na sabi ng mukha ng demonyong elder. Sa kabila ng kanyang tono, ang True God Cloudbreaker ay may Eye of Destruction at talagang isa sa pinakamahusay na rank 3 True Gods. Ang espiritual na lahi na si Fernan ay hindi maaaring maging anumang katapat para sa kanya. Oo. Sinong individual mula sa espiritual na lahi ang papalitan ko ng mga pointer? Isang tiwala ng ngiti ang ibinigay ng True God Cloudbreaker. Ako. Humakbang si Fernan. Ito ay Kuya Hanford. Ang True God Cloudbreaker ay natarante noong una, ngunit pagkatapos ay napangiti siya. Ang mga nasa itaas na echelon ng magkabilang panig ay lumitaw na medyo nagulat dahil ang dalawang ito ay tila magkakilala. Nagkataon na nakasalubong ko si Brother Zhao kanina at dinala siya sa Black Devil Peak, paliwanag ng True God Cloudbreaker, at pagkatapos ay nagtanong siya, pero, Kuya Hanford, hindi ka ba isang doktor? Noong binyantaan niya si Kane, pinigilan ni Fernan na talagang makipaglaban, kaya bakit ngayon niya piniling lumaban para sa espiritual na lahi? Fake ba ang identity niya ng doktor? Doktor. Ang mga salitang ito ay nabigla sa mga miyembro ng magkabilang panig. Halos magmura ng malakas ang mga elder at mga disipulo ng lahing espiritual. Sabi mo doktor ka pero naglakas loob ka pa ring lumaban. Ang walang ingat. Mayroon pa akong karanasan sa labanan. Hindi dapat maging problema ang pagkatalo sa iyo, hindi nababagabag si Fernan habang mahinahong sumagot.
Halos humagalpak ng tawa ang party ng Black Devil Peak. Alam na alam ng mga tao ng Black Devil Peak ang lakas ng True God Cloudbreaker. Ang isang doktor ng parehong antas ng paglilinang na nagsasabing kaya niyang talunin ang True God Cloudbreaker ay ang pinakamalaking biro sa mundo. Ang mga miyembro ng spiritual race ay galit na galit at nagalit sa kawalang hiyaan ni Fernan. Gayunpaman, pumayag na si Fernan na lumaban, kaya hindi nila siya napigilan na gawin iyon. Pakiusap. Nagpalipat-lipat si Fernan ng ilang wind intent at bumaril sa hangin. Ito. Sa sorpresa ng lahat, ang True God Cloudbreaker ay nanatili sa kanyang kinaroroonan, tila nababahala. Tunay na Diyos Cloudbreaker, ano ang mali? Ungol ng mukha ng demonyong matanda. Ang isang makapangyarihang Eye of Destruction ay talagang umuurong mula sa pakikipaglaban sa isang doktor. Napakawalandiya. Elder, ito ay isang magiliw na pagpapalitan ng mga payo. Maaari ba tayong magkaroon ng isang tuntunin na nagbabawal sa paggamit ng mga banal na sandata at mga kagamitang pansuporta? Medyo awkward na tanong ni True God Cloudbreaker. Walang paraan para manahimik siya tungkol sa bagay na ito. Nauna niyang nakita sa sarili niyang mga mata si Fernan na nagregalo kay Kay ng 3 katamtamang kalidad na mga banal na artifact. Sino ang nakakaalam kung si Fernan ay maaaring magkaroon ng mas kakilakilabot na mga divine artifact o tool? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng matanda na mukhang demonyo. Ang mga salita ng True God Cloudbreaker ay nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Ngunit nang maalala niya na ang True God Cloudbreaker ay nakipag-ugnayan kay Fernan noon, napagpasyahan niya na kailangang may espesyal na dahilan para sa kahilingang ito. Pakiramdam ko ay mas madaling magpakita ng sariling lakas kapag hindi humihiram ng panlabas na kapangyarihan. Mga mabuting sir mula sa lahing espiritual, ano sa palagay mo? Napangiti ang mukha ng demonyong elder. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay may kakaibang ekspresyon, ngunit hindi sila tumanggi. Ang galing! Kuya Hanford, tingnan ko kung gaano kakalakas. Natigilan sandali ang mukha ni True God Cloudbreaker, at pagkatapos ay umabant siya. Wala pa siyang nakilalang sino man na maaaring makipaglaban sa kanyang sarili sa rank 3 True Gods. Ang kanyang Eye of Destruction ay nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang lakas ng opens iba. Ang paghihigpit sa mga banal na sandata ay isang malaking pagpapala sa kanya. Bees. Ang mga mata ng True God Cloudbreaker ay napuno ng nakakasilaw na gintong liwanag na nagpapalabas ng enerhiya ng intent na maaaring sirain ang lahat. Ang mata ng pagkawasak. Ang mga miyembro ng espiritual na lahi ay tumawag sa alarma. Mas lalo silang naging malungkot ngayon. Hindi nila inaasahan na ang Black Devil Peak ay magpapadala man lang ng isang inapo ng God ay para sa nakapagtuturo na laban na ito. Dagdag pa rito, ang Eye of Destruction sa partikular ay may pinakamalakas na kakayahang makasira, at ang mga may hawak ng mata na ito ay talagang hindi kailangan ng mga banal na sandata. Kislap ng pagkawasak. Ang True God Cloudbreaker ay sumigaw, ang kanyang mga mata ay nagpapalabas ng nakakasilaw na gintong mga sinag ng liwanag. Swish! Pinipini Fernan ang 2 pakpak ng kulay asul na hangin, at ang kanyang katawan ay umaalon sa space intent habang siya ay inaanod dito at doon. Ang batang ito ay may napakataas na antas ng mga diskarte sa paggalaw. Gulat na sabi ng nakaitim na spiritual race elder. Kahit na ang Eye of Destruction ay hindi kapani-paniwalang malakas, ang mga diskarte sa paggalaw ni Fernan ay napakataas na antas, na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng napakabilis at maiwasan ang lahat ng mga pag-atake. Kung marunong ka lang tumakbo, paano mo matatalo ang kalaban mo? Ungol ni Calvin. Bagamat hindi niya gusto si Fernan, tumpak ang kanyang pagtatasa. Ang karamihan ng mga doktor ay hindi bihasa sa pakikipaglaban at pangunahing nilinang ang mga kakayahan sa pagtakas. Napagdesisyonan ang laban na ito sa pamamagitan ng pagkatalo sa kalaban, kaya paano matatalo ni Fernan, na hindi sanay sa pag-atake, ang True God Cloudbreaker? Damn! Ang batang ito ay may napakataas na antas ng mga diskarte sa paggalaw, ngunit siya ay talagang isang doktor. Ang tunay na Diyos na si Cloudbreaker ay malamig na sumangot, at pagkatapos ay tumawa siya ng masama. Wala siyang takot sa mga taong marunong lang tumakbo.
Kailangan lang niyang patuloy na umatake habang naghahanap ng anumang kapintasan sa kanyang kalaban na magagamit niya para mabilis na talunin siya. Magulo ang pagkawasak. Ang True God Cloudbreaker ay naglabas ng manipis na malabuhok na mga sinag ng liwanag na lumipad sa buong mundo. Swoosh swoosh. Ginamit ni Fernan ang wind and space intent para magbob at maghabi, na halos hindi na naiiwasan ang mga gininto ang sinag na ito ng paulit-ulit. Ang kanyang mga galaw at bilis ng reaksyon ay nagdulot ng pagtataka sa mga sinaunang Diyos sa magkabilang panig. Wala silang ideya na kasalukuyang kinokontrol ni Francis si Fernan na ipinadala pa sa isang bahagi ng kanyang isip. Si Francis at ang kanyang mga clone ay may iisang kaluluwa. Si Francis ay nagtatago sa interspatial dimension habang palihim na nagpapadala ng napakaliit na enerhiya, kaya kahit na ang makapangyarihang sinaunang mga Diyos na naruroon ay hindi nakakaramdam sa kanya. Ang pangunawa ni Fernan ay tumanggap ng malaking tulong, kaya natural lamang na madali niyang maiwasan ang mga pag-ataking ito. Ako na ang mag-atake. Ngumiti si Fernan. Ikaw, atake. Hindi napigilan ng True God Cloudbreaker na matawa. Sa kanyang pananaw, si Fernan ay isang doktor lamang na dalubhasa sa mga diskarte sa pagtakas. Anumang kakayahan sa pakikipaglaban na mayroon siya ay tiyak na hindi ganoon kalakas. Malapit na siyang mag-counter-attack. Ang nakaitim na spiritual race elder ay medyo nagulat. Naniniwala siya na si Fernan ay patuloy na tatakbo bago ang kanyang tuluyang konsesyon upang maiwasan ang pagkatalo na maging masyadong nakakahiya. Hindi niya inaasahan na magpapatuloy si Fernan sa offensiba. Wala siyang ideya kung gaano kalakas ang mga nakakasakit na kakayahan ni Fernan. Bees. Sa sandaling ito, ang kanang mata ni Fernan ay biglang lumabo na parang madilim na dilaw na underworld. Sa loob nito, bahagyang umiikot ang isang itim na bilog. Ang mata ni Samsara. Ang True God Cloudbreaker ay gulat na tumawag. Hindi niya inaasahan na si Fernan ay magiging inapo rin ng isa sa 8 Great God Eyes. Ang mata ni Samsara sa partikular ay kilala sa iba pang mga inapo ng mata ng Diyos bilang ang Undying Eye, ang pinakamahirap sa lahat na harapin. Napatulala din ang mga miyembro ng magkabilang partido sa tanawing ito. Ang mga paraan ng pagtatago ng batang ito ay napakataas na hindi ko napansin. Binigyan ng matandang babae na may pilak na buhok si Fernan ng matalim na tingin. Hindi niya alam na ginamit ni Francis ang eye sealing art at eye shrouding art para itago ang Eye of Samsara. Maliban kung ang matandang babae ay isang inapo ng mata ng Diyos, mahihirapan siyang madama ang mata ni Samsara. May Eye of Samsara talaga ang clone niya. Ang sinaunang Diyos na lumulutang na espiritu ay medyo naalarma sa loob. Hindi nakakagulat na si Francis ay nagtago ng isang mahinang clone sa paligid. Pero parang iisa lang ang Eye of Samsara. Matapos ang kanyang unang pagkabigla, inayos ng mukha ng demonyo ang kanyang sarili. Isang mata lang ni Samsara. Ang iba ay naiwang medyo nalilito sa paghahayag na ito. Alam ng lahat na ang mata ni Samsara ay nahahati sa Samsara ng buhay at Samsara ng kamatayan. Ang Samsara of Death ang nagtataglay ng hindi namamatay na katawan, na nagbigay sa gumagamit nito ng Samsara Immortal Body. Ang Samsara ng buhay ay mas kakaiba. Maaari itong tawaging walang silbi, ngunit sa ilang pagkakataon, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Malinaw na ang mata ni Fernan ay ang Samsara ng buhay, at ang Samsara ng buhay ay walang silbi sa larangang ito. Ang lahat ay medyo walang imak. Kakasimula pa lang nilang pag-isipang muli ang kahihinatnan ng labanang ito, ngunit ito pala ay niloko sila ni Fernan. Ang nag-iisang mata ng Samsara ng buhay ay walang silbi. Ha! Plano mong gamitin ang mata na iyon para salakayin ako. Nakahinga ng maluwag ang True God Cloudbreaker at tumawa ng masama. Tama ang nahulaan mo. Nagsimulang umikot ang kanang mata ni Fernan, unti-unting namumuo ang magulong enerhiya sa loob nito. Ang mata ng Samsara ng buhay ay maaaring walang silbi sa labanan, ngunit isa pa rin itong kakaibang eye bloodline. Ang mga diskarte sa eye bloodline na inilabas sa pamamagitan nito ay magiging mas malakas kaysa sa mga diskarte sa eye bloodline na pinakawala ng ordinaryong eye bloodlines. At sa sandaling ito, si Francis ay palihim ding nagpapadala ng ilan sa kanyang lakas upang gawing mas malakas ang eye bloodline technique na ito.
Ay hindi. Ang True God Cloudbreaker ay nakadama ng panganib. Hindi niya inaasahan na ang isang doktor ay magkakaroon ng ganoon kalakas na bloodline technique na atake. Nakakakilig na Nova. Ang kanang mata ni Fernan ay biglang nagpakawala ng kanyang malakas na pag-atake. Si Fernan mismo ay may wind, water, wood, at space intent, kaya ang earth-shaking Nova na kanyang pinakawalan ay medyo malakas sa sarili nitong karapatan. Inatake ng earth-shaking Nova ang katawan at kaluluwa, at ang earth-shaking Nova ay hindi kailanman naging angkop para sa pagtatanggol. Ang True God Cloudbreaker ay walang matatakbuhan, at nataman siya ng magulong pinaghalong intent energies at natalo. Nakakaalog Nova. Si Young Master Haze, na nanunood sa labanang ito, ay natigilan. Bagamat hindi ginamit ni Fernan ang orihinal na earth-shaking Nova, ito ang pinakamataas na kasanayan kung saan ginawa ni Young Master Haze ang kanyang pangalan, kaya pamilyar siya sa pamamaraang ito. Espiritual na lahi, Francis. Nagdilim ang mukha ni Young Master Haze. Hindi pa siya nakapunta sa spiritual race, ngunit sa God Eye Assembly, itinaya niya ang Secret Eye Bloodline technique na ito at natalo ito kay Francis sa kanilang laban. Nanalo siya. Ang lahat ng miyembro ng spiritual race ay hindi nang ahas na paniwalaan ang kanilang mga mata. Masyadong mabilis na nagbago ang sitwasyon. Matapos ihayag ang kanyang Eye of the Samsara of Life, gumamit si Fernan ng iisang Eye Bloodline technique para talunin ang True God Cloudbreaker. Ang mata ng Samsara ng buhay ay maaaring magpataas ng kapangyarihan ng isang Eye Bloodline technique. Ang tunay na mapagpasyang suntok ay ang gawa ng malalim na Eye Bloodline technique na ginamit ni Fernan. Ang espiritual na lahi ay tunay na lugar ng mga nakayukong tigre at nakatagong mga dragon. Tumawa si Elder Tao ng Black Devil Peak. Siya ay natural na umaasa na ang espiritual na lahi ay maaaring manalo sa isang laban upang maiwasan ang paglamig ng mga relasyon sa pagitan ng dalawang paksayon. Ang mukha ng demonyong Elder, sa kabilang banda, ay may napakasamang pagniwi. Nakatitig siya sa True God Cloudbreaker at Fernan na parang gusto niyang kainin sila ng buhay. Sa sandaling ito, nakatanggap ng mensahe sa kanyang isipan ang mukha ng demonyong Elder. Elder, ang Eye Bloodline technique na ginamit ni Fernan kanina ay ang earth-shaking Nova ko, ngunit ang tanging tao sa spiritual race na nagtataglay ng Eye Bloodline technique na manual na ito ay si Francis. Si Fernan ay malamang na may napakalapit na relasyon kay Francis. Ang taong nagpadala ng mensahe ay walang iba kundi si Young Master Haze. Ang Heavenly Demon Hall kasalukuyan silang naghahanap ng impormasyon tungkol kay Francis. Ipaalam sa kanila ang bagay na ito. Ang mukha ng demonyong Elder ay malungkot na tumitig kay Fernan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.